Okay, so meron muna tayong tanong. Quiz agad? Ba't ganyan naman si Kuya Mark? Quiz agad? Sorry naman. Evaluation lang, no? Ano ang mga pangarap mo sa buhay? Ano ang mga bagay na gusto mo pang makamtan? Yan. Pwede ba tayong sumagot? Kahit sino po no, na gustong mag-share. Yung unang tanong. Pangalawang tanong, ano ang ginagawa mo ngayon para makamtan mo yung mga pangarap mo sa buhay ngayon na sinabi mo? Di ba? So, pwede po ba mag-share kahit siguro dalawa, tatlo? Huwag po kayong mag-unahan ha. Open lang po kayo ng mic sa gustong mag-share ng kanyang sagot. Anyone? Please, ayan, thank you. Si Kent daw po muna. Okay, susunod natin si Nanay Rosa po. Okay, Kap. Siguro ako bilang isang padre de pamilya o magulang. Ito lang naman Ito lang naman yung gusto kong makamtan, yung umasenso at mabigyan ng pangailangan ng aming mga anak. Sa question number 1 yun. So sa pangalawa, sagutin na ba dalawa? Sa pangarap. Siguro yung ginagawa ko ngayon talagang nagpupursige sa paghahanap buhay. Yun yung ginagawa ko ngayon. Doble kayod, kumbaga. Yes. Ayan, salamat. Ken, no? Ayan, no? Narinig natin. Si Nanay Rosa gusto rin mag-share. Nanay Rosa, paki-open po yung mic mo. Naka-mute ka pa po. Nanay Rosa, hindi ka pa namin marinig. Opo, open niyo po yung mic. Yung mic po na itsura dyan sa screen, pindutin niyo lang po yun. Mag-open na yan. Ayan. Ay, Nanay Rosa, click nyo po yung pindutin nyo po yung parang mic po sa baba. Meron yun parang, yan, dinig na po namin kayo. Sige. Ang gusto ko lang makamtan namin yung kaligtasan. At saka, gustong-gusto ko na yung mga anak ko, maalala nila yung mga pinag-aralan nila nung araw pa, nung nagbo-Bible kami. Gusto ko magbalik loob na silang lahat. Parang sama-sama na kami na magpurit, magluwalhati sa mga Panginoon. Kasi kung ako lang mag-isa, sa bagay, sabi ng Panginoon, kahit man isa lang na sumampalataya sa isang bahay, maliligtas na yung mga kasama. Kaya sa akin, yun na lang ang iniisip ko. Ang yun ang importante sa akin. Dahil yun dito sa lupa, ang kaligtasan makakamit namin ng talagang forever na yon. Dahil sa atin, estranghero lang tayo dito sa lupa. Yun ang gusto kong mangyari sa mga anak ko, sa pamilya ko. Sama-sama kami magpurit, magluwalhati sa Panginoon, tungkol sa kaligtasan. Yun lang. Amen, amen. Salamat, Nanay Rosa. I-mute kita. Yan. So salamat sa Panginoon, no? At medyo parehas, no, yung pangarap ni Ken at saka ni Nanay Rosa. Actually, kapag nagkapamilya talaga, no, ang iniisip mo na yung mga anak mo, kaya mga apo, di ba? So sino pa po, last siguro, na gusto pong mag-share ng kanyang sagot? Ano yung mga pangarap mo sa buhay? Ano ang mga bagay na gusto mo pang makamtan? Then, ano yung ginagawa mo ngayon para makamtan mo yung pangarap sa buhay? Ako, Mark. Yes, Ate Jane. Thank you. Ang pinapangarap ko, mas lalong makaakay ako ng mga kabataan dahil nagiging tagapagturo na rin sa mga youth girls. Parang gusto ko palalo silang maabot. Lalo na yung mga nawawala na. Pero itong 9 na youth girls, constant naman sila every Sunday. Ang pinapangarap ko, mas marami pang kabataan na maturuan, masanay, at madala sa KCBS Church, at madala na rin sa harapan ng Panginoon. Yung ginagawa ko ngayon, pakikipagkaibigan muna sa mga ayaw pa, yung mga hindi pa naniniwala sa Panginoon, yung pakikipagkaibigan na lang muna, pakikipag-usap. At ginagawa ko rin para madagdagan yung kaalaman ko, parang self-study rin. Kahit mahirap,
talagang kailangan magtuloy-tuloy para lumalim pa yung kaalaman ko sa pagtuturo sa mga batang ito tungkol sa Panginoong Jesus. Yun lang. Thank you. Amen. Thank you, Ate Jane. Ayan. So, napansin natin, no? Madalas yung mga... Ay, sorry. Baka may gusto pang humabol. Sige, pagbigyan natin. Yes, Julius. Thank you. Hindi ako si Ate Beth. Pinagtaas ko na. Ang pangarap ko naman is siguro baka sarili. Pan sa akin. Pero yung pangarap na to, alam ko na hindi ko lang to pangarap. Pangarap din to ni Abby. Pangarap din to ni April, naming mga babae. Which is yun yung siguro sa pamilya at pansarili at the same time pampamilya. Is yung magkaroon ng sariling bahay. Di ba, Abs? Ayun. Pangarap din ni Ate Shane yun for sure. Ni April pala. Yung magkaroon ng simple bahay. Siguro mga dalaga kami, nangangarap kami ng mansyon. Pero nagkapamilya na, syempre nangangarap kami para sa pamilya. Magkaroon kami ng sariling bahay. Of course, magkaroon ng sariling bahay. Yung hindi na mansyon, hindi tulad ng dati. Kumbaga nag-adjust na kami. Pinalitan na natin, di ba, Ab? So, sakto lang yung yung pamilya, yung anak, yung asawa. Syempre, may sarili kang lupa. Yung wala ka nang alalahanin. Tapos, yung ginagawa naman, is for sure ginagawa rin to nila Shane, nila April, tsaka ni Abby, is yung mag-ipon at maghintay ng God's time. Kasi kahit gaano kalaki iipunin mo, kung hindi pa yan yung oras ng Panginoon, kung hindi niya pa panahon para ibigay sa yan, kahit milyon na naiipon mo, hindi ko makukuha yun eh. Kasi hindi pa panahon, hindi pa ito yung time para ibigay ng Panginoon. Minsan dumating yung panahon na yun kung kailan walang-wala ka. Yung tipong zero ka, tapos magugulat ka, may magdodonate ng bahay sa'yo. What? Diba? Ganon. Ganon. Kaya, hindi dahil sa laki ng pera or sa hawak ng pera or kahit may trabaho, kahit gano'ng kaganda yung trabaho mo, pero pag hindi pa talaga yung time ng Panginoon, basta pinapanalangin natin sa Kanya, pinag-pray natin sa Kanya, ibibigay niya. Kumbaga parang sabi nga, patient is wait, parang paghihintay ay kumpara sa Panginoon, ibibigay talaga. Tsaka hindi naman binibigo ng Panginoon ng mga, hindi naman binibigo ng Panginoon yung mga lingkod niya, tsaka yung mga umaasa sa Kanya. Ayun lang. Kuya Mark, mag-i-speak ka pa ba? Tapos na. Oo nga so close ko na. Close mo na sa prayer. Ako, Okay abot ko lang yung Yes, yung pangarap ko siya. Sige na Kuya Mark, it's your turn. Okay, sorry. Kala ko may isusunod ka pa. Okay, salamat po mga kapatid. Sarap ng... Saka sorry hindi ko mapagbigyan lahat, no? Salamat sa Panginoon. Actually, mamaya baka meron pa tayong time, pwede tayong mag-sharing ulit. So, salamat sa Panginoon, no? Ang ganda ng mga na-share niyo po ng mga pangarap, no? Dahil dyan, yung pag-uusapan natin tungkol din sa pangarap, no? Mga pangarap. Pero ngayon, ang focus po natin ay pangarap sa buhay. Ang focus natin ay spiritual, no? Yung buhay natin spiritual, no? Meron din ba tayong pangarap para sa ating buhay spiritual? So last year, ganito yung nakita natin na halimbawa, binabalikan natin yung last year na nabuhay natin sa Panginoon, sa mga kapatid, no? Or sa ibang mga tao. Paano tayo nakikitungo? Kumusta yung ating commitment sa mga inuutos natin ng Panginoon. So, kumusta yung ating loyalty sa Kanya? Yung mga ganun, no? Yung mga ganung tanong, no? Kumusta yung ating devotion sa Kanya? Ibig sabihin, araw-araw ba meron tayong nilalaan na oras sa ating Panginoon, no? Nakikipag-date pa tayo sa Kanya everyday? So, yung mga ganung tanong. Kumusta? Ayan. So, yun yung nakaraan natin, no? Binabalikan natin sa isip natin, no? O nga, kumusta ako nung nakaraan? Ngayon, ano naman ngayon yung pangarap natin sa ating buhay, spiritual sa ngayon? Ngayon, titignan po natin ang ilang mga mga halimbawa or mga paalaala sa atin dito po sa aklat ng Hebreo. Chapter 5,
hanggang 6 actually, no? Pero babasahin po natin yan yung verse 11 hanggang 14 ng Hebreo 5. Pero bago po natin basahin, samahan niyo po ako humingi tayo ng gabay sa Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakasama namin sa pag-aaral na inyong salita. Salamat din po, Panginoon. Marahil may mga nakikinig, nanonood din sa Facebook. Kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin mula sa inyong mga salita. Panginoon, ikaw ang siyang patuloy po na mangusap po sa amin. Holy Spirit, patuloy ka po na kumilos po sa buhay ng bawat isa at ikaw yung maging teacher namin sa umagang ito o sa araw, sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita dahil ito ay totoo at mapagkakatiwalaan. At sa tuwing sinusunod namin to ay napapanuto, ibig sabihin na nagiging maayos yung aming pamumuhay dito sa mundo. Kaya patuloy niyo po kaming gabayan at makinig kami sa inyong mga salita at ma-apply namin ito. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na kayo ang siyang patuloy na mapapurihan, Panginoon. Gamitin niyo lang po ako bilang inyong tungtungan. At ikaw siyang patuloy na mangusap po sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid sa pag-join sa prayer. Ayan, purihin ng Panginoon. No? Babasahin ko po itong sa Hebreo 5, 11 to 14. Sabi po dito, marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. Ngunit, mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Parang sakit naman ito. Okay. Verse 12. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Verse 13. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa mga para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Yan. Dito po sa bahaging ito, masasabi nating pinapakita ng sumulat, no, kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga Kristiyano sa Hebreo noong panahon nila. Excuse me. Para bang ina-assess niya, no? Parang assessment, no? Na ina-assess niya yung buhay spiritual ng mga kapatid doon. So, parang dito sa part na to, binigyan niya ng kumbaga hindi naman pagja-judge, no? Kundi para pong parang ina-assess niya, no? Parang tinitignan niya kumusta na kaya itong mga kapatid ko dito sa Hebreo. Parang ganyan, no? So, ano ba yung assessment ng sumulat sa mga Kristiyano dito sa Hebreo? Tingnan po natin, no? I-highlight ko lang yung iba. Sabi dito, napakabagal niyong umunawa. Pagka sinabihan ka ng gano'n, masarap ba? Masarap ba sa tenga? Nakakapantig, no? Medyo nakakapantig sa tenga, no? Napakabagal ninyong umunawa. Parang gano'n, no? Kahit malambing na sabihin, parang medyo masakit pa rin, no? So, isa-isahin po natin. Sabi dito, yung una, ano yung kasalukuyang kalagayan ng buhay espiritual? Yan, yun yung parang assessment dito ng sumulat sa Hebreo, no? Napakabagal umunawa. Yun yung una niyang nakita, no? Ano ibig sabihin nito? Yung napakabagal ninyong umunawa, no? Sabi po, may malapit na paliwanag yung aklat ng Gawa dito. Tingnan natin, Gawa 28 verse 27. Sabi po dito, sapagkat, actually galing po ito sa aklat ni Isaias, no? Kinote lang nung sumulat nitong ng Gawa. Sabi po dito, Gawa 28:27. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tainga, at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip. At magbabalik loob sila sa akin at sila'y aking
pagagalingin, sabi ng Panginoon. So ano ibig sabihin niya nung sinabi niya kanina sa Hebreo na napakabagal ninyong umunawa? Sabi po dito yung paliwanag ng gawa na galing din sa aklat ni Isaias. Ang ibig niyang sabihin ay hindi nakikinig ng mabuti yung mga kapatid sa Hebreo. Ibig sabihin, sabi po dito, no? Sabi niya dyan, ang ibig sabihin daw ng mapurol na isip ay tinatakpan yung tenga. Alam ba? May sinasabi yung teacher, tinatakpan mo or nagtetengang kawali. Yun yung sabi ng iba, no? Kasi kapag tengang kawali, may tenga siya pero hindi naman nakakarinig, di ba? So minsan daw, parang ganoon yung mga Kristiyano sa mga taga-Hebreo, no? Sabi doon, tinuturuan sila, hindi naman nakikinig, no? Pasok sa isang tenga, lalabas sa kabila. So parang ganoon, no? Tinatakpan nila ang kanilang tenga. So ano ibig sabihin noon? Ayaw nilang makinig sa tinuturo ng Panginoon, no? Minsan ba nakaka-relate tayo sa ganun ugali, no? Minsan ba parang ganun tayo na paulit-ulit, meron ng mensahe ang Panginoon sa atin. Pero tinatakpan natin yung tenga natin. Nakakalungkot, no? Pero ang tawag daw sa atin ay napakabagal umunawa. Pag ganun tayo, pag tinatakpan natin yung ating tenga. Ano pa sabi dito sa gawa? Sabi dito, ayaw, ipinipikit yung mata. No, ayaw mong tingnan. Ano yung mga himala ng Panginoon, no, sa buhay mo, or hindi mo tinitignan yung mga ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay, no? Yung mga himala na pinapakita ng Panginoon, hindi mo tinitignan. So, hindi ka nakakaunawa, hindi mo naiintindihan, no, yung mga sinasabi niya. So, iyan yung isang halimbawa po, no, na sinasabi dito. Bakit nasabi na napakabagal ninyong umunawa? So, yun yung isa sa paliwanag, no, na minsan ay para bang tinatakpan natin yung tenga natin. Kahit may mga paulit-ulit na sinasabi ang Panginoon, dinidedma lang natin siya, di ba? Yun yung ibig niyang sabihin dito na napakabagal ninyong umunawa. Masakit, pero may mga pagkakataon na ganun din ako personally, no? At salamat sa biyaya ng Panginoon na tinuturuan niya ako na oo nga, ito pala yung sinasabi ng Panginoon. So sa mga pagkakataon na yon ay medyo binubuksan ko na yung tenga ko sa Kanya. Kasi minsan po, ako personally po, may mga, kumbaga may sarili akong pagkaintindi sa iba-ibang mga bagay. Halimbawa, nasanay ako na kapag ang kailangan ko ay, halimbawa ito ang nangyari sa amin. Halimbawa, ang kailangan ko ay pambili ng pagkain. So nasanay ako na ang pambili ng pagkain or para magkaroon kami ng pagkain sa araw na ito or bukas, nasanay ako na ang isasagot ng Panginoon dapat sa akin ay bibigyan niya akong pera, di ba? Para may pambili ako. So yun yung pagkaunawa ko sa ganung sitwasyon. Hindi ko siya pinapakinggan kung may sinasabi siya na iba. Di ba? So ganun yung ginagawa ko. So ang nangyari, tuwing nagpe-pray ako, ang inaabangan ko, saan manggagaling yung pera na ibibigay ng Panginoon? Di ba? So yun yung pagkaunawa ko dati. Hanggang sa tinuruan ako or kami ng Panginoon, kami mag-asawa, paulit-ulit, bakit ganun lagi natin nararanasan? Kinakabahan tayo tuwing parang mauubos yung laman ng ATM o kaya ay parang wala na tayong pambili. Hanggang sa pinakita ng Panginoon, hindi lang sa ATM nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, hindi lang doon yung paraan ng Panginoon para mag-provide, no? May mga pagkakataon na pagkain mismo ay binibigay ng Panginoon o kaya ay may mga pagkakataon na ang Panginoon ay gumagamit, no, ng mga ibang tao para kumbaga mag-provide din, no, ng pangangailangan. So hindi ibig sabihin yung pagkaunawa ko dati, pera dapat ibibigay ng Panginoon. Hindi. So masasabi ko na dumating ako sa time, actually may mga pagkakataon pa rin ngayon na napakabagal kong umunawa. Di ba? Sa sinasabi ng Panginoon. Kasi nga, tinatakpan ko yung tenga ko. Kasi meron na akong sariling pagkaunawa sa sitwasyon, yun lang pinaniniwalaan ko. So kung ganun po tayo, para tayo yung sinasabi sa gawa na tinatakpan kasi ninyo yung tenga nyo. O kaya
tinatakpan ninyo or pinipikit ninyo yung mata nyo, kaya hindi ninyo maunawaan yung sinasabi ng Panginoon. So yun yun, no? Tapos, tingnan natin yung, yung kasunod. So, napakabagal na umunawa. Yung assessment ng sumulat dito, yung kasalukuyang kalagayan ng buhay espiritual, ayon sa sumulat ng Hebreo, ay nakita niya ay mabagal umunawa. No, ang bagal niyang umunawa. Dahil ngayon, marahil tinatakpan nila tenga or hindi nila tinitingnan yung kapangyarihan ng Panginoon. Isa pa, ano pa yung isa? Sabi dito sa Hebreo 5, no, yung kasunod na verse ay mga talata. Napakabagal ninyong umunawa. Pangalawa, dapat sanay mga tagapagturo na kayo. Anong ibig sabihin nito, no? Dapat sana tagapagturo na. Teacher na, di ba? Teacher na sana kayo. Anong ibig sabihin? Sabi po diyan, kapag babasahin natin yung kasunod, no? Sabi diyan, kaya lang hanggang ngayon ay tinuturuan pa rin ng panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ba, kapag dapat sana teacher na tayo, ayan, or preacher, ganyan, o kaya ay Bible study leader na dapat kayo, o kaya discipleship leader, o kung ano man yung tawag natin sa kanila. Dapat sana tagapagturo na kayo. Sabi diyan, kaya lang hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kayo ng panimulang aralin. Ano yung mga panimulang aralin? Sabi dito, kapag tagapagturo ka, kumakain ka ng matigas na pagkain, hindi na gatas yung kinakain mo. Pag pinag-usapan sa buhay espiritual, kapag ka ang kinakain mo or kapag ka ang tinuturo pa rin sa'yo ay tungkol sa salvation or sa assurance ng salvation, para tayong ganun, no? Gatas, di ba? So parang gatas pa rin, no? Gatas pa rin yung kaya lang natin kainin. Wala pang karanasan sa mabuti at masama. Ibig sabihin, yung application ng mga principle ng Biblia, parang wala pa tayo sa stage na gano'n. Yan yung assessment ng sumulat, no, sa mga taga-Hebreo. Yan. So ang tanong ko sa atin, sa bawat isa po, ito, huwag nyo na pong sagutin, no? Personal na question, sagutin nyo sa inyong isipan, sa inyong puso. Kumusta yung buhay spiritual mo ngayon? Ano ang kasalukuyang kalagayan ng iyong buhay spiritual? Kung ikukumpara po sa baitang sa paaralan, di ba? Sa grade level, no? Anong baitang ka na sa iyong buhay spiritual? Kasi ngayon, grade 1 to 12 tayo, no? Kaya yan yung nilagay ko, no? So, kumusta ka? Nasa level 1 ka ba? O nasa gitna, level 6 or 7? O level 12, o di ba? O level 13. Nabasa ko yung bibig ni Juice, no? So, nasa atin yun, no? Nasa atin ng Panginoon. Magpa-assess po tayo sa Panginoon kasi ang Panginoon, yun nakakaalam yung totoong status natin. Sana po, pag in-assess tayo ng Panginoon, huwag tayong titigil. Tingnan natin itong kasunod na isi-share sa atin ng sumulat ng Hebreo. Ano naman yung pangarap niya? No? Ano yung pangarap niya naman para sa mga kapatid sa Hebreo? Tingnan po natin sa chapter 6 naman, 1 to 3. Sabi po dito, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa haton na walang hanggan. Excuse me. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Actually po, nung binabasa ko to, parang hindi ko pa rin napag-aralan yung mga yun. Yung mga binanggit niya. Sabi po nung sumulat, itong mga binabanggit ko, basic to. Sabi niya, no? Ito yung mga super basic na, no? Iwanan nyo na to, sabi niya. Nung binabasa ko, iiwanan ko, hindi ko pa nga napag-aralan ng husto yung mga sinasabi niya. So, masasabi ko, parang sanggol pa ako, no? Base sa assessment. So, ang taas ng ang taas ng standard ng sumulat nitong Hebreo. Pero actually, nakakatawa, pero actually, medyo nakakalungkot, no? Kung ganito pa rin yung sitwasyon natin. No? Medyo nakakalungkot. Bakit?
Ang encouragement dito ng kanina, no? Ang encouragement niya ay sana tagapagturo na tayo. No? Hindi po ibig sabihin parang paparamihin natin yung ating kaalaman. Hindi naman sa ganon. No? Or grabe siya, paano na lang ako di ba? So, hindi naman ganon. No? Para bang, actually hindi naman ako yung nagsabi, yung sumulat nitong Hebreo. Ang Biblia mismo nagsabi. No? Oo nga, ako rin mismo, no? Para bang, parang nalungkot din ako na bakit ganon? Hindi ko pa nga rin masyadong natututunan itong mga to. Pero ang punto po dito ng sumulat ay kumbaga mag-level up tayo. So, kumusta yung level natin ngayon sa ating buhay spiritual? Mag-level up naman tayo. Parang ganon, no? Siguro itong mga aralin na ito, tinuro na niya sa mga taga-Hebreo. Ngayon, ang ine-encourage naman ng sumulat, sabi niya, mag-level up naman kayo. Kaya isa-isahin po natin ano yung pangarap ng sumulat para sa buhay espiritual sa mga taga-Hebreo. Una, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy. Ano ibig sabihin nun? Iiwan daw ang mga panimulang aralin. Ibig sabihin ba kakalimutan na natin? No, wag naman ganon yung pagkaunawa natin. Iwanan yung mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy. Hindi ibig sabihin po kakalimutan na natin yon. Ang ibig sabihin lamang ng sumulat ay mag-move on na. Tignan natin yung sinasabi ng Biblia patungkol sa mga iba pang aralin. Okay, halimbawa, Hebrews 7:1. Batay sa pagkapari ng mga Levita, ang kautusan ay ibinigay sa mga Israelita. Okay, ang kautusan ay ibinigay. Anong ibig sabihin nito? Kapag kumbaga, iniiwan natin yung mga panimulang aralin, kumusta yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Ibig sabihin, halimbawa, yung panimulang aralin ay sa salvation. No? May nagturo sa atin noon. Kumusta naman tayo? Nagpapatuloy po ba tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos? No? Ang kautusan ay ibinigay sa atin. Di ba? Sabi dito, hindi na sana kinailangan pa ng ibang pagkapari na ayos. Okay, dito, parang gusto kong bigyan po natin ng focus dito, yung kautusan. No? Ang Biblia mismo ay ibinigay na po sa atin. Nagpapatuloy po ba tayo sa ating pag-unawa ng mga bagong kaalaman mula sa Panginoon? Ayan, so kumusta? No? Nagpapatuloy po ba tayo ng mga bagong aralin, no? Mula sa salita ng Panginoon? Patuloy ba tayo nagpapaturo sa banal na Espiritu? Kasi siya yung ating guro, di ba? Tuloy-tuloy po ba yung pag-aaral natin ng Biblia? No? Sabi diyan, iwan na yung mga panimulang aralin. No? Magpatuloy po tayo, mag-move on. Di ba? Mag-move on. Magsari doon. Okay? Ibig sabihin, iwan na natin yon. Ibig sabihin ay, na-master na natin yan. So, next level na tayo. Okay? Mag-aral na tayo ng mga bagong aralin. No? Iwan na natin yung mga panimulang aralin. Grade 1. So, from grade 1, papunta na tayo. Grade 2. Ganyan, no? Hebreo 12:13. Lumakad kayo sa daang matuwid. So, mula dun sa ibinigay sa atin ng kautusan, hindi lang tayo tanim ng tanim or pasok ng mga bagong kaalaman, kundi lakaran natin, no? Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. O parang tinitira pa rin dito ng sumulat yung mga kapatid kasi kapag ikaw po matagal na nakaupo, no? Halimbawa, umupo ka ng ako, halimbawa, yung mga nag-o-office, no? Or yung mga nagda-drive, mas mahirap sa kanila. Sa akin muna, mga nag-o-office, umuupo ng 8 hours straight, walang break. Mamamanhid yung yung paa. Diba? Lalo po sa mga nagmamaneho. Kahit hindi naman ako nagmamaneho pa, sa mga nasi-share nila sa amin, yung paa nila sobrang nangangalay, no? Kapag straight na ilang oras na nagmamaneho, kailangan din ng pahinga. So, palagay ko ganun yung nangyari dito kung ba't sila napilay, no? Yung ibang mga kapatid. Kasi,
umuupo lang lagi, nakikinig lang, nagiging, kumbaga parang estudyante na lang lagi, pinapakinggan lang, walang application, hindi lumalakad, no? So, kumusta? Diba? Baka nangangalay na tayo, no? Tandaan po natin, knowledge without application ay abortion, no? Knowledge without application, abortion. Baka mangalay na tayo, no? Kakapakinig, kakaaral, no? Dapat daw yung napapakinggan natin, natututunan natin, ina-apply natin. Nawawala po ng silbi yung ating mga natututunan kung hindi natin ito ina-apply. Sa pag-apply ng salita ng Diyos, narito po ang ibang mga halimbawa. 2 Korintios 7:1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Alisin natin sa ating sarili ang lahat ng nakakapagparumi sa ating katawan at sa ating espiritu. Sikapin nating mamuhay ng may ganap na kabanalan at paggalang sa Diyos. Ayan. So ano po, hindi lamang pag-aaral, no, ng mga bagong aralin, kundi patuloy natin ito ina-apply sa ating mga buhay. Sabi po dito, alisin ang nagpaparumi. No? Patuloy tayo na nagpapalinis, nagpapasiyasat sa Panginoon. Actually, maganda nga po yung every Sunday may Lord's Supper tayo. At least hindi natin nakakalimutan na magpasiyasat sa Panginoon. Dahil tapos sa ating pagpapasiyasat, di ba, humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. No? Dahil tapat ang Panginoon na tayo ay papatawarin. No? Sabi sa 1 John 1:9. No? Tapos sikapin nating mamuhay sa kabanalan at paggalang sa Diyos. Nagpapatuloy na lumalakad sa kalooban ng Panginoon at nagbibigay ng karangalan sa Kanya lamang. Diba? Kumbaga, nabubuhay tayo para bigyan ng kaluguran, ng luwalhati ang Panginoon. Okay? So, reminder lang, no? Sa pag-iwan natin sa panimulang aralin, hindi ibig sabihin kinakalimutan natin yon. Dinadagdagan lang natin. Ngayon, sa pagdagdag natin ng mga bagong aralin mula sa prinsipyo ng Biblia, hindi natin dinadagdagan lang ng kaalaman, kundi ina-apply po natin. Yan. Yun po yung mga halimbawa. Paano tayo mag-move on? So, narito pa ang isa. Filipos 3:12-15. Sabi dito, si Pablo po ang sumulat nito. Sabi niya, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamtan ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Ito halimbawa niya, no? Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipauunawa iyan sa inyo ng Diyos. Okay, so dito, halimbawa ni Pablo, no? Ang ganda ng halimbawa ni Pablo. Sabi niya, hindi naman sa sinasabi ko na andun na ako sa level na yon, no? Kundi, ang sabi niya, nililimot din nakaraan. Ibig sabihin, nagmo-move on siya, no? Mula sa nakaraan at sinisikap na marating yung layunin. Ano ba yung layunin na binigay sa iyo ng Panginoon? No? Ano ba yung layunin ng Panginoon sa atin? Nagpapatuloy tayo. Ayan. So, yun yung halimbawa ni Pablo sa pag-move on. Sabi niya dito sa bandang uli, ganyan dapat ang maging kaisipan natin. Pero sabi niya, kung hindi naman ganon, ipapaunawa sa atin ng Panginoon yan. Di ba? So, ang Panginoon pa rin tutulong sa atin po na makapag-move on. No? Iwan na yung mga panimulang aralin. So, yan yung pangarap, no? Pangarap ng sumulat. Isa pa, dagdagan ko pa. Pangalawang punto pala, sa pangarap. Ano pa ba yung pangarap ng sumulat, no? Ng Hebreo? Sabi po dito sa Hebreo 6:7-8, sapagkat pinagpala ng Diyos ang lupang pagtapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit,
Kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Ano ibig sabihin nito? Lumalago. Diba? Lumalago po sana. No? Sana ay patuloy tayo na lumalago. Okay? Kasi sabi dito, pinagpapala ng Diyos yung lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan, masasabi natin yung ulan ngayon ay yung grace ng Panginoon o ang salvation. No? Sisibulan ng halaman. Ibig sabihin, tumutubo. No? Yung binigay sa atin na ulan ay kumbaga ay nagkukos yun para mag-grow tayo. Yan. So lumalago. Kumusta? Lumalago ba tayo? Yan, no? So iniiwan natin yung panimulang aralin, pero sa ating pagpapatuloy, sabi sa verse 7 to 8, lumalago. No? Lumalago ba tayo? Tingnan natin, 2 Pedro 3:18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. No? Patuloy tayong nag-aaral ng Biblia para mas makilala ang Panginoon. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Ibig sabihin, sa ating pag-aaral, sa ating pag-move on, sa ating paglago, no? Lumalago ba tayo po sa kagandahang loob ng Panginoon? Lumalago ba tayo sa pagkakilala sa Panginoon? No? Kumusta? Yung pagkakilala mo, nung una mong nakilala ang Panginoon, no? Nung tinanggap mo siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, at kumpara ngayon, tumaas ba? No? Tumaas ba yung pagkakilala mo sa Panginoon? At dahil doon, ay tumaas din yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Di ba? Kasi kung patuloy po natin nakikilalanin ng Panginoon, nakakatulong po sa atin yan para tumaas yung ating pagtitiwala sa Kanya. Okay, patuloy po tayo. 2 Pedro 3:18. Yan. Sorry, hindi ito 2 Pedro. Yan. So, sabi po doon sa talatang yon, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy namin idinadalangin sa Diyos na sana ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. No? Ano ibig sabihin nun? Verse 9 to 10 ng Colossus. Ayan, Colossus po yan. Sorry, edit ko lang po. So diyan, no, dito po sa bahaging ito, no, na sinasabi ng 2 Pedro, kumusta? No? Kumusta tayo? Lumalago ba tayo sa pagkakilala sa Panginoon? No? Nagpapatuloy ba tayo na kilalanin ang Panginoon mula sa Kanyang salita? Nagpapatuloy ba tayo na kumbaga ay sa ating pagde-devotion, no? Sa ating pagde-devotion, iniintindi ba natin or sinasaliksik ba natin yung mga katotohanan na tungkol sa Panginoon? No? Kumusta yung pagkakilala natin sa Panginoon? Lumalago ba? Yeah. So lumalago ba tayo? Sabi po dito sa kasunod na talata, Colossus 1, 9 to 10. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming dinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. No? Sa pamamagitan ng karunungan at pangunawa ng kalooban ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Yan. So, patuloy po, no? Patuloy po nawa na lumalaki yung pagkakilala natin sa Panginoon. At dahil dyan, no, dahil po dyan ay makakapamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. So yan, no, lumalago. No? Lumalago ba tayo? Isa pa po, paalaala sa atin sa Galatia, no? Galatia 5:22 to 23. Sa ating paglago po, no? Parang halaman, no? Tumubo yung halaman, hindi lang basta tumubo, nagkasanga. Ang hinihingi or ang inihintay po ng magsasaka kapag siya ay nagtatanim ay yung bunga. Galatia 5:22-23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagtitigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Okay,
So dito po, isa lang naman yung bunga, no? Ang Espiritu mismo, no? So kumusta yung pag-ibig mo? No? Kumusta yung pag-ibig mo? Kumusta yung kagalakan mo sa Panginoon? May kapayapaan ka ba sa Kanya? No? Nagtitiyaga ka ba? No? May kabaitan ka ba? Kabutihan, no? Katapatan. Yung pagiging mahinahon mo, andyan ba? No? O lagi kang nagagayot agad-agad. No? Or napipigilan mo ba yung sarili mo? Halimbawa ay sa mga desisyon o sa mga action. No? Ayan. So sana ay hindi lang tayo basta lumalago, kundi nagkakaroon ng bunga. No? Lumalago at nagbubunga. Hebrews 6:7-8. Ngayon, dito po, nakita natin, no? Una, yung assessment sa atin, no? Kumusta tayo? No? Kumusta tayo sa harap ng Panginoon? Diba? Kumusta tayo sa harap ng Panginoon? Kumbaga ay mabagal pa rin ba tayo umunawa? No? Mabagal pa rin ba tayo na sa ating pangunawa? No? O kaya, sinasabi ba sa atin ng Panginoon na, dapat tagapagturo ka na. Nasasabi ba yun ng Panginoon sa atin? So, kumusta? Kumusta yung ating assessment or yung assessment ng Panginoon sa atin? Ngayon, ito rin ba yung pangarap natin? Iniiwan natin yung mga panimulang aralin. Nagmo-move on ba tayo? Lumalago ba tayo ayon sa nais ng Panginoon? Kasi habang meron tayong natututunan, ina-apply natin yun. May epekto yun sa buhay natin. Lalago tayo. Di ba? So, kumusta? No? Ganyan na po ba yung ating estado ngayon? Kung hindi pa, meron namang, kumbaga, may pambawi naman yung sumulat ng Hebreo. Sabi po sa Hebreo 6:9-12, yung panghuling mensahe niya, or panghuling bahagi na ating pinag-uusapan niyan, Hebreo 6:9-12. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan, no? Patungkol sa inyong kaligtasan. Yan. So kahit ganito naman, halimbawa, nakikita niya, inassess niya yung mga kapatid, okay, so andito kayo sa ganitong level, no? Kahit ganito yung sitwasyon nyo, kumbaga, natitiyak pa rin namin na yung salvation nyo okay, di ba? Sa langit kayo pupunta kasi si Jesus yung pinagtiwalaan nyo, parang gano'n, no? Tuloy ko po, makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang mga pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon pinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinilang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Diba? Yung paglago. No? Kaya't huwag kayong maging tamad. Okay? Ito yung mga panghuling mensahe, mga tips niya. No? Huwag daw tayong maging tamad. Sakit, no? Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Diba? So, meron siyang mga promise sa atin. Meron siyang mga blessing na nakahanda sa atin. Ang gusto na ng Panginoon, huwag tayong maging tamad. Hinahinaan ko para hindi masyadong masakit. No? Huwag tayong maging tamad. Okay? So, kumusta? No? Kumusta tayo? Inuulit ko yung tanong ko kanina. Kumusta yung buhay natin? No? Yung spiritual na buhay natin ngayon. Nakakatawa yung mga, or natatawa tayo sa mga halimbawa ko kanina. Pero po, sa totoo lang, nakakalungkot, no? Kung nakikita natin yung ating sarili, ayon sa standard, no, ng sumulat ng Hebreo, no, na andito pa pala ako, no? Parang baby Christian pa pala ako. Hindi pa kayo nahahamon, no? Kumusta tayo? Actually po, yung encouragement sa atin ng Panginoon ay hindi naman para yun sa atin lang. No? At hindi rin naman para sa Kanya lang, kundi para sa ating lahat. Unang-una, habang binabago tayo ng Panginoon, no? Habang kinukos niya tayo na mag-grow, habang tayo ay hinahayaan niya na lumago, ang benepisyo rin po nun ay sa atin. No? Kasi kumbaga, sa ating patuloy na pagbabasa
Biblia, pag-a-apply nito sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng wisdom. Alam niyo yung totoong ibig sabihin ng wisdom? Pagkaunawa sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Hindi lang 'yan, no? Kundi pag-a-apply, no? Pagkaunawa at karunungan, no? Para makapagdesisyon ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi alam niyo po ba, sabi po, actually ako rin, ito yung principle din na pinaniniwalaan ko, na tayong mga Kristiyano o tayong mga nakipag-isa na sa Panginoong Hesus, ang pinakamapalad na taong nabubuhay sa mundong ito. No? Pinakamapalad tayo. Bakit? Kasi unang-una, yung buhay natin sa hinaharap, yung pag pinag-usapan, yung forever na buhay, secure na tayo. Pangalawa, andito pa lang tayo sa lupa, secure din tayo. Bakit? Patuloy tayong tinuturuan ng Panginoon. Kaya lang, minsan, yun nga, no, masakit yung sinabi ng verse, no? Huwag kayong maging tamad, no? Minsan parang nagiging, ito yung nagkokos sa atin, parang nagiging stagnant, no? Hindi nag-grow. Kaya wag po, no? Labanan natin yan. Okay? Ang tanong ko, kumusta ang buhay spiritual mo ngayon? Ano ang kasalukuyang kalagayan ng iyong buhay spiritual? Pwede niyong i-share po ito sa inyong kapamilya, yung sagot ninyo, or sa inyong kasama ngayon, no? Kasi hindi tayo magkakasama as one. Pero andyan, may kasama tayo, or may kapamilya, o kaya pwede natin i-chat, no? Ano yung kasalukuyang kalagayan ng iyong buhay spiritual? Pwedeng sabihin mo, ano yung level mo ngayon sa iyong buhay spiritual? Kumusta ka, no? Pangalawa, kung ikukumpara sa baitan, no? Saang level ka na? Gusto kong dagdagan, no? Ano yung gagawin mo ngayon para mag-level up? Ayan. Idagdag ko Sorry So, itong tatlong tanong po na ito ang iiwan ko po sa inyo. Pangatlong tanong, anong ginagawa mo ngayon? Or anong gagawin? Anong gagawin mo ngayon para mag-level up? So, para tayong nasa game, no? Pero ito ay totoong buhay. So, anong ginagawa natin ngayon? Ay, ang liit ba? Okay. Kaya natin. Yan. Anong gagawin? Gagawain? Ano yan? Anong gagawin mo ngayon para mag-level up? Ayan. So, kumusta yung pangarap mo? Ayan. Kumusta yung pangarap mo sa iyong buhay spiritual? Maganda po yung mga sinabi ng mga kapatid kanina. At karamihan ay tungkol sa physical, no? Tungkol sa ating buhay dito sa lupa. Tandaan natin, no? Hindi masama mangarap para sa buhay na ito. Pero may katapusan to. Ang pangarapin natin ang mas bigyan natin ng pangarap ay yung pang forever. Okay? Tip lang yan. Okay? Tips lang yan. So dito po, iwan ko sa inyo itong tatlong tanong. Pag-usapan po natin sa ating mga pamilya or pagmuni-munihan sa ating sarili. God bless mga kapatid.